Dear Master Rapid, nais ko rin magbahagi ang aking kwento. Baka sakaling sa pagbabahagi ko ng aking kwento ay gumaan ang nasa aking dibdib, mga pasanin ko bilang ina, bilang asawa. Tawagin mo na lamang ako Chanda Master Rapid. Isa akong dating OFW sa Hong Kong at ngayon ay nandito na sa Pilipinas sa piling ng aking 2 anak. Sisimulan ko ang aking kwento, Master Rapid, sa panahon na nagsasama pa kami ng aking asawa. Ako noon ay isang empleyado ng isang malaking grocery store dito sa Manila. Ang aking asawa naman ay isang helper sa isang talyer. Sapat naman ang kita naming mag-asawa para sa pang-araw-araw namin, ngunit wala kami na itatago para sa kinabukasan ng aming mga anak. Nagkasundo kami na kailangan isa sa amin nagmag-abroad at doon hanapin ang magandang kapalaran. Mas nauna ako matanggap kaya ako ang natuloy mangibang bansa. Nahirapan ako sa mga unang araw ko sa Hong Kong. Labis akong nanibago sa sitwasyon namin ng asawa ko at mga anak ko. Sanay ako na ako ang inaasikaso ng aking asawa. Halos pagsilbihan na ako, ngunit ngayon heto ako at nalilibihan. At may mga gabing tumatawag sa akin ang asawa ko at umiiyak hindi dahil sa nahihirapan siya sa pag-aaruga sa 2 namin anak, kundi dahil naminis namin ang isa't isa. Ako na rin ang nagsabi sa kanya na kailangan namin pagtiisan lahat ng iyon para sa aming mga anak, para sa aming bukas. Mabilis lumipas ang panahon at nakasanayan na namin ang aming sitwasyon. Ako naman ay nakasanayan ko na ang buhay sa Hong Kong. Nagkaroon ng mga bagong kaibigan na kababayan natin. Doon sa Hong Kong nakita ang mga naglipa ng tukso, ang lugar na maaaring magpalihis ng iyong prinsipyo. Dumating ako sa puntong nagkaroon ako ng mga kaibigan na kababayan at ilang banyaga. At doon nagsimula ang gulo sa aking pamilya, Master Rapid. Hindi ko namamalayan na nahuhulog na ang aking loob sa banyagang madalas kong makausap. Doon nagsimulang dahan-dahan magkaroon ng pagbabago sa pakikitungo ko sa aking asawa. Nababawasan na ang oras na nilalaan ko sa kanya at dumadalas na ang paggawa ko ng paraan upang maiwasan ko siyang makausap, naagaw na ang aking atensyon ng banyaga. Minsan sa pagtawag ng aking asawa ay padabog ko pa siyang nasasagot. Nangangatuwiran ako na lubos akong pagod dahil sa mahabang oras ng aking trabaho. Ako na ang nagkukulang pero ako pa rin ang lubos na inuunawa ng aking asawa. Madalas niya akong padalahan ng mga video na kinakantahan niya ako. Master Rapid, mabait ang aking asawa, responsableng ama, walang bisyo at walang barkada. Pero lahat ng iyon ay hindi ko nasuklian. Minsan sa aking day off, nagkita kami ng banyaga para kaming matagal nang magkakilala. Hindi na kami nagkahiyaan at agad kami nagtungo sa hotel. Doon ay agad akong nagparaya, nagpakalunod ako sa apoy ng ligaya. Ninamnan ko ang bagong karanasan, ang ibang sukat ng kaligayahan, ang bagong apoy na naglalagablab, tumupok sa katinuan ko. Nawala ako sa totoong ako, nakita ko na lang ang aking sarili na malugod na pinagpapala ang bagong ligaya para akong takot na baka bigla mawala. Ayaw ko bitawan ang kabuuan. Ako na ang nagkukusa, ako na ang nag-anyaya. Tupok na tupok ang aking pagkatao. Yes, Master Rapid. At iyon ay sa una pa lang na pagtatagpo. Hindi ko na mamalayan lumlipas na ang panahon at lubos na rin naapektuhan ang aking pamilya sa mga gawi ko. Minsan hindi ko na maitago ang aking inis sa mga simpleng di pagkakaunawaan naming mag-asawa. Nasusumbatan ko siya na sana siya ang nasa gantong sitwasyon at naghihirap. Kahit na ganun ang turing ko sa aking asawa ay pilit pa rin niya akong inuunawa. Ako pa rin ang sentro ng buhay niya kasama ng mga anak namin. Patuloy pa rin siya sa mga panunuyo niya na sana ay ako ang gumagawa. Patuloy pa rin niyang naaruga ang aming mga anak. Halos mga maliliit na bagay ay napapansin ko sa aking asawa. Dumalang na talaga ang pagtanggap ko sa mga tawag niya.
pero hindi siya nakakalimot na mag-iwan ng message. Si Banyaga naman ay di ko namamalayan na pakonti-konti ay may mga hinihingi na sa akin, mga nilalambing na ipinabibili, at masaya ko naman ginagawa at ibinibigay sa sunod namin pagkikita. Isang araw sa buwan ng Marso. Maaga ako nakatanggap ng chat message mula sa aking asawa. Nagsasabing naghahanda na siya sa pagpasok sa trabaho gamit ang lumang bike niya. Hindi ko na nagawang sagutin agad ang chat at inisip ko na lang na sagutin sa aking lunch break. Bago ko pa man masagot ang chat niya, nakatanggap uli ako ng chat sa kanya na kumakain na siya sa loob ng talyer. Hindi na daw siya lumabas upang mas makatipid. Ipinakita niya ang baon niyang tirang ulam ng nagdaang gabi at ang baunang tubig. Naawa ako sa aking asawa sa aking nakita kasi hindi man lang maayos ang pinaglagyan ng kanyang baon na pagkain at tubig. Agad ko sinagot na kumain ng madami at umidlip muna habang break time niya. Dumating ang hapon, nakatanggap uli akong message mula sa kanya na naghahanda na siya sa pag-uwi at nakasakay na siya sa kanyang bike. Sabi pa ay, "Mahal, pauwi na ako. Chat kita pag nasa bahay na ako." Hindi ko na sinagot ang message niya dahil gusto ko matapos ang work ko sa araw na yon dahil bukas ay day off ko na uli. Excited ako dahil magtatagpo uli kami ni Banyaga. Nung gabing iyon, hindi ako nakatanggap ng message mula sa aking asawa. Inisip ko na baka nakalimutan lamang o maaring walang load. Dumating ang umaga, maaga akong umalis at nakipagkita kay Banyaga. Tulad ng dati, alam ko na ang aking gagawin, alam ko na ang magaganap, at lulubusin ko ang paglublob sa ligaya, sasagarin ko ang maiksing oras. Pagpasok pa lang namin sa hotel ay agad na ako nag-off ng aking cellphone. Ayaw ko nang may makakaagaw ng aking oras. Natapos ang maghapon na pagod ako pero nakangiti pa rin. Bumalik ako sa bahay ng aking amo at laking gulat ko nang makita kong nakahanda na ang aking mga gamit. Agad na tanong sa akin ng aking amo ay, "Where have you been? Why your phone is turned off?" Noon ko lang naalala na naka-off pa nga pala ang phone ko. Sabi pa ng amo ko ay, "We've been calling you. You need to go back to Philippines. I already buy you a ticket and your flight is tonight." Naguluhan ako sa mga sinabi sa akin ng aking amo, pero tinanggap ko na rin ang plane ticket at extra money na bigay nila plus 2 months na sahod ko. Agad nila ako inihatid sa airport at nung nandun na ako sa airport, dun palang nag-sink in sa akin ba't ako nandun, agad ko binuksan ang phone ko. Nakita ko dun ang madaming missed call ng aking amo at mga chat message ng aking panganay na anak. "Ma, wala na si Papa. Wala na si Papa." Nanlamig ang buo kong katawan, parang sasabog ang aking ulo. Hindi ako makahinga, hindi ako makapagsalita. Ilang beses kong binasa ang message at hindi ako nagkakamali. Pero hindi ito totoo. Kausap ko pa lang ang aking asawa. Bigla ako natigilan. Kailan ko nga ba huling narinig ang boses ng asawa ko? Kailan nga ba? Di ko na maalala. Dumating ako sa bahay namin at doon nakita ko ang katotohanan. Andun ang aking asawa, andun siya, pero isang bangkay na, malamig, wala ng buhay, di na siya makakarinig. Habang pauwi daw ang aking asawa na nagbibike ay nabundol ng isang mabilis na sasakyan, bagaman nadala pa sa hospital ay hindi na rin daw ito umabot ng buhay. Ang burol ay ang pamilya ng nakabangga, ang nag-aasikaso. Sinagot nila lahat habang nakapiit pa ang mismong nakadisgrasya sa aking asawa. Ayon sa investigasyon, parehong may mali, parehong nagmadali, at nagresulta sa ganito. Handa ang partido ng nakadisgraya na panagutan kung sakaling itutuloy ko ang demanda, pero maibabalik pa nun ang buhay ng aking asawa? Para sa ikatatahimik ng lahat, pumayag na ako sa settlement. Nakakuha kami ng mga anak ko ng malaking halaga mula sa pamilya ng nakabangga sa aking asawa. Halos wala na akong ginastos sa pagpapalibing sa aking asawa. Lahat ay sinagot na nila.
Nang matapos na ang lahat, kami na lang mga anak ko ang nasa bahay namin. Nakita ko na nasinop pala ng asawa ako ang lahat ng perang ipinadala ko. Inising ko ay walang bawas. Hindi ko alam, Master Rapid, kung iyon ay simpleng pagganti sa akin ng aking asawa. Eto ba ay simpleng sampal sa aking pagkatao, sa mga mabubuting nagawa niya para sa akin. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula muli. Nawalan na ako ng gana sa buhay, at ang dalawang anak ko na lang nagbibigay ng kulay sa buhay ko. Hindi ko alam, Master Rapid, kung hanggang kailan ko matutubos ang sarili ko sa pagkakasala ko sa asawa ko. Naway kahit paano sa paglalahad ko ng aking kwento ay gumaan ang aking pakiramdam. Maging umpisa nawa ito ng paghahanap ko ng kapayapaan para sa aking sarili. Ang pagsisimula sa pagpapatawad ko sa aking sarili. Maging aral sana ang aking kwento sa mga kababayan natin na nasa katulad kong kalagayan, na sanay maaga niyong makita ang inyong kamalian upang di niyo sapitin ang sinapit ko. Maraming salamat, Master Rapid. Chan. Hey, Master Rapid. Napanood ko ang mga video mo na may mga love story. Bigla tuloy ako napaisip, sabi ko sarili ko mag-share din kaya ako ng aking story. Pero nga kasi nagdalawang isip ako kung basta na lang ako mag-share kasi medyo nakakahiya ang story ko. Pero dahil natuwa talaga ako sa mga napanood ko, kaya mag-share na rin ako ng aking kwento. Itago mo na lang ako sa alias na Amanda. Right now, I am 37 years old, isa akong public school teacher. Di ko na lang sasabihin kung saan, Master Rapid, baka kasi may makakilala sa story ko ay nakakahiya nga kasi. Never been kissed, never been touched ako, Master, hanggang dumating sa punto ng story ko. Lumaki kasi ako sa lola ko na nagpaaral sa akin. Hay naku, Master, bantay sarado ako nung nag-aaral nung college. Kaya para ako napaglipasan ng Elia, Master. Lumaki ako na halos walang alam sa opposite sex. Alam mo ba, Master, licensed teacher na ako nang magkaroon ako ng kauna-unahang katipan. At di hamak na mas bata sa akin ng 3 taon nung panahon na yon. Imagine mo, Master, mas matanda ako at walang alam sa ganun bagay. Nanligaw sa akin ang naging katipan ko, Master. Hindi ko malaman kung paano gagawin kong pag-iistima. Unang dalaw niya sa bahay namin ay doon ko napagtanto na parang kakagraduate pa lang niya sa high school. Batang-bata ang itsura although malaking lalaki. Moreno at mamacel, Master. Yummy siya, Master. Sariwang-sariwa. Ipinakilala ko siya sa aking lola at sa unang pagkikita nila ay bigla na patingin sa akin ng matagal ang lola ko. Sinenyasan ako na sumunod muna sa kanya sa kusina. Doon ay tinanong ako kung talagang sigurado ako sa ginagawa ko kasi daw musmus pa daw ang manliligaw ko. Sinabi ko na lang na mukha lang bata ang itsura. Aba, sabi ba naman sa akin ng lola ko ay umayos daw ako sa kalandian ko. Ay, napaisip tuloy ako, baka tama ni nga lola ko. Masyado kasi bata pa itong manliligaw ko. Pero nadyan na kaya sabi ko na lang sa lola ko, lola, manliligaw pa lang naman. Iniwan na ako ng lola ko at bumalik na ako sa pag-istima ng bisita ko. Siguro dahil nga sa mas bata sa akin ang manliligaw ko ay matagal hindi siya nakapagsalita. At patingin-tingin lang muna sa akin. Akala ko ay hindi na magsasalita at mauubos na ang oras ng gabi na yon nang ganun na lang kami. Tumayo ako at nagpaalam na kukuha muna ng maiinom sa kusina. Bago ako bumalik ay dinaanan ko muna ang kwarto ng lola ko, ayon mahimbing nang natutulog. Pagbalik ko sa salas kung nasaan ang aking manliligaw, ay nakita ko na lumipat siya ng upuan. Lumapit siya sa pinagkakaupuan ko. Naisip ko na mas okay nga ang ganun para hindi gaano maging malakas ang boses namin pag nag-usap na kami. Pagkaupo ko ay nagulat ako. Bigla niya hinawakan ang kamay ko at inilagay sa tapat ng dibdib niya. Nung una ay natakot ako sa ginawa niya.
Pero nung nagsalita ay para akong natutunaw na nakikiliti na. Kung anong parang may sumusundot sa kung saan-saan sa katawan ko. And Amanda, matagal na talaga kita gusto. Matagal na akong may lihim na pag-ibig sa'yo. Sana maramdaman mo ang nasa puso ko. Ang mababa niyang sinabi habang nakalagay sa dibdib niya ang kamay kong hawak niya. Sa puntong iyon, Master, halos magkadikit na ang katawan namin. Hindi ko alam, Master, pero parang nabibingi ako sa kalabog ng puso ko. Halos marinig ko na ang tibok ng puso ko. Feel na feel ko rin ang init ng katawan niya at aksidente na napadiin ang isang kamay ko sa harap niya. Na dun bumagsak sa alaga niya. Bigla ko inalis ang kamay ko na napagawi dun pero di ko alam, Master, kung ano ang nangyari. Muli ko ibinalik doon ang kamay ko at hinayaan ko dumiin palalo sa harapan niya. Ay, Master, ganun pala yun, parang may sariling buhay, parang kusang humihinga. Pumipintig ng kusa. Kaya nung tinanong niya ako kung may pagtingin ba ako sa kanya, ay napasagot na agad ako ng oo sa kanya. Bigla niya ako siniil ng halik, Master. Hindi ko alam kung ibubuka ko ba ang bibig ko o ilalabas ang dila ko o kakagtin ko ang labi niya. Basta alam ko lang parang nalulunod ako. Parang umiikot ng mabilis ang mundo ko. Ganun pala kasarap yun, Master. Nung tigilan niya ako sa paghalik niya, ay parang nainis ako. Nagtaka ako bakit tumigil siya. Bigla siya tumayo at nagsabing aalis na daw siya. Babalik bukas, isasama na niya mga magulang niya para mamanhikan. Umuoo lang ako sa bilis ng pangyayari. Umuwi na nga siya at dun ko napakiramdaman ang aking sarili. Bakit para yatang napawiwi ako ng di ko alam? Bakit parang may basa sa akin? Nakatulog ako na nakangiti, Master. Kinagabihan tulad ng sabi niya ay nagbalik nga siya kasama ang kanyang mga nagulang at ilang kaanak. Napasabihan ko naman na ang aking lola nung umaga at binigyan naman na niya ako ng laya dahil nga daw nasa hustong gulang na ako. Nagpakilala sa amin ang kanyang magamagulang at kinausap nila ang aking lola. Sa haba ng kanilang pag-uusap ay kami naman ay magkatabi at magkahawak kamay. Muli, Master, ay nakaramdam na naman ako ng mga kakaibang init. Ewan ko kung ano tawag dun, Master, pero gusto ko na talaga pakawalan ng init. Parang may namumuong kung anong puwersa sa ibaba ko at talagang habang tumatagal kami magkahawak kamay ay lalo nag-iinit. Naisit na ang araw ng kasal namin. Halos wala kaming ginastos at lahat ay ginastos ng pamilya nila. May kaya naman ang pamilya ng katipan ko. Natapos ang kasal namin ng maayos at masaya. Kami naman ng katipan ko ay maagang nagligpit ng mga gamit na naiwang nakakalat sa aking kwarto na magiging kwarto na namin. Nagpaalam ang lola ko na doon daw muna siya matutulog sa isang anak niya. Kaya kami lang ang tao sa bahay ng gabing iyon. Parang nahiya pa ako sa lola ko kasi parang sinadya niya ang pag-alis niya. Halos hating gabi nang magsyalisan ang mga tao at sa wakas ay tahimik na ang kabahayan namin. Nagpasya na ako na maligo dahil nga sa pagod at pawis sa maghapon. After ko sa banyo ay siya naman ang pumalit maligo. Habang nas banyo siya, Master, ay nasa kama na ako at nakahiga. Nakasuot ng ternong pajama. Ha 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 ha, oh Master Pajama. Di ko alam kung ano susuutin ko talaga. Naisip ko pa nga na wala na kaya akong suutin kundi kumot lang. Pero naunahan ako ng hiya kaya pajama ang naisuot ko. Kung ano-ano ang naiisip ko. Ano kaya una kong gagawin? Maging masakit kaya sa una? Baka kasi di niya magustuhan kasi wala ako alam. Magawa ko kaya na hawakan at tignan? Hihihihihi. Hay, bigla dumami isipin ko. Ganto ba kakomplikado ang pag-aasawa? Pumasok na ang asawa ko sa kwarto namin at nakita kong naka-shorts lang siya at walang suot na pang itaas. Si Wow Master, doon ko lang nakita ang dibdib niya. Mamaselang dibdib at ang pula ng maliit na korona sa kanyang dibdib.
Tumabi siya sa akin na medyo basa pa ang buhok, mabango at kaaya-aya. Matagal kami na magkatabi na nakahiga, parehong walang kumikilos sa amin. Hinila ko ang kumot para kahit paano ay matakpan ang katawan ko. Naramdaman ko na ipinatong niya ang kamay niya sa aking tiyan at marahan akong hinagod. Inilapit niya sa puno ng aking tenga ang kanyang bibig at naramdaman ko ang init ng kanyang paghinga hanggang tuluyan na dumikit ang labi niya sa tenga ko. Napatili talaga ako master sa kiliti at medyo lumayo ako ng konti at nagsabi sa kanya, teka lang, nakikiliti ako dyan. Pero marahan niya akong niyakap at siniil ng halik sa labi. Hi, Diyos mio, master. Ang sarap po talaga. Naramadaman ko na andun na ang kamay niya sa kabundukan at pilit inaalis ang harang na tela doon. Di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinulungan ko na siya tanggalin iyon at naging malaya ang kanyang mga kamay. Nanginig ang katawan ko, master, nang maramdaman ko ang palad niya na dumakot sa kabundukan at marahang nagpalad doon. Napasinghap na talaga ako nang maramdaman ko ang kanyang labi na parang naghahanap ng kung ano sa parte na yon. Hay! Di ko alam kung mapapautot ako sa labis na pagpipigil sa nararamdaman kong ligaya. Parang naula na ako sa aking sarili ng mga sumunod na sandali. Pero nung andun na kami sa kauna-unahang pag-shoot niya ng kanyang bulat sibat, napasigaw ako kasi masakit talaga, master, taragis yan. Sabi nila masarap daw bakit masakit? Bakit parang siya lang ang nakatulog ng mahimbing? Dumaan ang mga araw at naulit ang ganon, pero ngayon di na kami nagmamadali. Dahan-dahan na at alam na namin kung paano at kailan ipapasok ang bola at sibat niya. Ay, master, napupuyat na talaga kami. Ilan beses yun, master, at talagang nag-i-enjoy na kami. Sa ngayon, master, ay may isa na kaming anak at mas marami na kaming alam. Pero syempre gusto namin ma-enjoy ang isa't isa kaya nagplano kami para sa aming pamilya. Ayaw namin ng sunod-sunod na anak kaya nagtitimpi kami pag hindi pwede pero nagagawa ng paraan. Sa paraang pwede naman, Plahuy, master. Huwag mo ipapalam ang tunay kong pagkakalilanlan, ha? Kasi talagang late bloomer ako at medyo nakakahiya ang unang karanasan ko. Maraming salamat sa time mo at more power sa inyo ng mga viewers mo. Love lots. Amanda.